si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, BFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Mga marinong Pinoy na bihag ng Houthi, hangad na mapalaya dahil sa nararanasang sintomas ng malaria. Voters Awareness Project para sa BARM elections, popondohan ng Japan. Senator Win Gatchalian, iginiit na hindi gaanong malaki ang mawawalang kita ng pamahalaan kaugnay ng Pogo ban. Iringan ni na COMELEC Chair at Congressman Marcoleta sa offshore bank accounts mas tumitindi. Filipino boxer Ira Villegas pasok sa quarterfinals ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Babala sa publiko, wag nang ikonsumo pa ang mga isda na galing sa mga coastal area na nakitaan ng oil slick dahil ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, panganib ang dala nito sa kalusugan ng tao. Ating yang lubos pang alamin mula kay Danizel Lopez. Pinag-iingat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang publiko ukol sa pagkonsumo ng mga isda na galing sa coastal areas na mayroong kalat ng langis sa oil slick kung tawagin mula sa lumubog na MT Terra Nova. Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang mga isda na apektado ng oil spill dahil posibleng food poisoning ang dala nitong panganib. Kaya't ganoon na lamang ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang fishing ban sa lugar. Patuloy naman ang pagsusuri na fish sampling ng BFAR sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region o NCR upang matukoy kung apektado ba ang baybayin sa oil spill. Sa ganitong pagsusuri ay malalaman din ng BFAR kung ligtas bang kainin ang mga pagkaing dagat sa lugar dahil dito malalaman kung kontaminado rin ang mga ito. Lumabas naman sa resulta na mayroong kontaminasyon ang mga isdang nakuha sa Noveleta at Rosario, Cavite, habang ligtas naman sa petrochemicals ang mga pagkaing dagat na nakuha sa Tanza, Cavite City at Naik. Bilang tugon naman sa pagbabantay na hindi makarating sa mga palengke at merkado ang mga kontaminadong isda ay isinasagawa rin ng BFAR ang market inspection. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Dulot ng oil spill na dala ng MT Terra Nova ay handang magbigay tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga mangingisda na apektado ang kanilang hanap buhay. Muling makabalita kay Danizel Lopez. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na handa itong tumugon sa pangangailangan ng mga mangingisda na apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon sa DSWD, sa Programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Kagawaran at Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ay mabibigyan ng tulong ang mga mangingisdang apektado ang kanilang hanap buhay. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga apektadong lokal na pamahalaan para alamin ang bilang ng mga nangangailangan ng ayuda kasabay ng pagsusuri at validation. Patuloy ding ipinapamahagi ng DSWD ang Family Food Packs o FFPs sa mga rehiyong apektado ng oil spill. Pinuri naman ni Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren ang Kagawaran dahil sa aktibong aksyon nito na magbigay tulong sa oras ng mga sakuna at kalamidad. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sangayon ang sektor ng agrikultura matapos mag-anunsyo ang Food and Drug Administration o FDA na mayroon ng magagamit na bakuna para sa African Swine Fever o ASF. Ayon kay Agricultural Alliance Sector of the Philippines o AGA Party List Representative Nicanor Briones, magandang balita ito upang maiwasan na ang mga pinsala at epekto ng ASF sa hanap buhay ng agri-sector. Matatandaang inanunsyo ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magsisimula na itong mamigay ng bakuna sa ASF sa mga lugar na talamak ang kaso nito.
Panawagan naman ni Congressman Briones, isunod na ang bakuna upang maiwasan naman ang bird flu. Hinahangad ng Pilipinas na mapalaya at mapauwi na ang may sakit na Pilipinong marino na hostage pa rin ng Houthi. Ito ay dahil nararanasan ng sintomas ng sakit na malaria ng mga Pinoy, batay sa memorandum mula sa Department of Foreign Affairs na kinumpirma ng Honorary Consul sa Yemen na si Muhammad Saleh Al-Jamal. Nakasalalay pa umano sa external decision ng gobyerno sa Suna sa Yemen ang pagpapalaya sa mga tripulanteng Pinoy. Sa kasalukuyan, sinusuportahan naman ng Yemen ang medikal na atensyon na kailangan ng mga Pinoy seafarer. Sa ating ulat panahon, nananatili ang epekto ng habagat sa kapuluan ng Visayas at Mindanao. Kaya naman asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula at Palawan, habang bahagya namang pag-ulan sa Maynila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Budget ni Vice President Sara sa 2025 tumaas ng 8%. DOT nagbigay suporta sa Philippine Halal Trade and Tourism Summit. Voters Awareness Project para sa BARM elections popondohan ng Japan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sasagutin na ng gobyerno ng Japan ang 234 million yen o katumbas ng higit 91 million pesos ang pondo para sa proyekto ng Pilipinas na pataasin ang kamalayan ng mga botante para sa pinakaunang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. Bukod rito, inaasahang magagamit rin ang pondo sa digitalization ng proseso ng electoral sa rehiyon na ipapatupad ng United Nations Development Program na nilagdaan ni Japan Ambassador Kazuya Endo at UNDP Resident Representative Dr. Selva Ramachandran. Saklaw ng proyektong ito ang mas madaling pag-access sa impormasyon sa mga kandidato at pagbibigay ng internet access at dagdagan ang mga deliberasyon ng botante sa pamamagitan ng mga analytics. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na ang mahigit 2 bilyong pondo ng Office of the Vice President sa 2025 ay tumaas ng 8%. Ito ay kahit na wala itong Confidential at Intelligence Fund. Matatandaang naging kontrobersyal ang naging Confidential at Intelligence Fund ng OBP na 125 million pesos na ginastos sa loob ng 11 araw ng 2022. Dati nang nilinaw na hindi na humingi si BP Sara ng nasabing fund sa susunod na taon. Dinepensahan ng Department of Justice o DOJ ang kamakailang pagbabawas ng PNP sa mga security personnel ni Vice President Sara Duterte. Aniya may 300 pa naman itong mga bodyguard. Francis Riodique para sa balita. Hindi minasama ng Department of Justice ang aksyon ng Philippine National Police na bawasan ang security personnel ni Vice President Sara Duterte. Matatandaang 75 security detail ang inalis sa Vice Presidente. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, wala siyang nakikitang masama dito. Aniya ito ay dahil mayroon pang mahigit na 300 pang bodyguard si VP Sara. Mas malaki umano ito sa bilang ng security detail ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang post sa Facebook page ni VP Sara, itinuring niya itong political harassment. Ito ay dahil isinabay umano ang pagbabawas ng security detail matapos ang kanyang pag-resign bilang DepEd Secretary, paglabas ng cocaine video ni Pangulong Marcos
at sa mismong araw ng SONA 2024. Hindi rin umano tama ang pagre-reassign sa NCR ng mga tinanggal na pulis dahil kulang umano ang puwersa ng kapulisan sa Mindanao. Depensa naman ng PNP, ito ay para sa rationalization ng deployment ng kapulisan. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ay upang mabigyan umano ng prioridad ang mga personalidad na may mataas na banta sa seguridad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabila ng hangaring mapalago ang industriya ng malunggay sa bansa, naghain ng batas ang Kongreso ukol sa pagpapaunlad nito, maging ang mga programang kaakibat nito. Para sa buong impormasyon, tunghayan ang ulat. Nagnais ang Komite sa Agrikultura at Pagkain ng Kongreso na gumawa ng batas sa House Bill 3247 kung saan ito ay naglalayong gumawa ng pambansang programa para sa pangkalahatang pag-unlad ng industriya ng malunggay. Ayon sa pinuno ng komite na si Quezon City Representative Wilfredo Enverga, nilalayo nitong isulong ang industriya ng malunggay bilang pangunahing pangkabuhayan para maibsan ang isyu ng kahirapan at magamit ito para sa kalusugan at nutrisyon, maging pagpapainam sa estado ng klima at pagpapalakas ng bentahan sa lokal na merkado. Ang nasabing ihahaing batas o ang pagsasagawa ng Malunggay Development Industry Committee o MDIC ay layong makipag-ugnayan sa mga producers, pagawaan, tagapag-supply maging ng mga lokal at pandaigdigang merkado bilang isang organisasyon na siya ring magiging gabay sa pagbabalangkas ng pagpapatupad sa plano, programa o proyektong magpapaunlad sa industriya. Bahagi pa ni Dr. Richard Nixon Gomez, sa taong 2030 may posibilidad na mapaunlad ng malunggay ang agrikultura sa bansa bunsod ng kaangkupan ng pagtatanim nito sa lupang taniman na mayroon ang bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Karagdagang 50 opisyal mula sa Sulu, kamakailang umanib na sa partido ng Lakas CMD. Ang dahilan tutukan sa balitang ito. 50 opisyal mula sa lalawigan ng Sulu ang kamakailang sumapi sa partido ng Lakas Christian Muslim Democrats o CMD. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang Lakas CMD ay ang pinakamalaking politikal na grupo sa bansa, kung saan ang mga bagong miyembro nito ay tumungo pa sa provincial capital ng Jolo upang sumumpa sa kanilang pagkakabilang sa partido. Ipinahayag naman ng mga karagdagang miyembro ang kagalakan matapos ang kanilang desisyon. Matapos nito, malugod naman na tinanggap ni Romualdez ang nasabing kaganapan dahil ito'y indikasyon ng pagiging bukas sa programang pangkaunlaran ng mga probinsya sa nasabing lalawigan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi malaking kawalan ang pagbabawal ng pogo sa bansa. Samantala, patuloy naman ang pagsusulong ng panukalang batas upang suportahan ang pagban ng operasyon ng pogo. Para sa detalye, muling nagbabalik si Francis Riudique. Ayon sa Revenue Collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang nairemit ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay mahigit 10 bilyong piso. Ang Philippine Gaming Amusement Corporation naman o PAGCOR ay kumita ng mahigit 5 bilyong piso noong 2023. Ito ang isiniwalat na datos ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa Senado na aniya maliit lamang ang mga bilang na ito. Ayon sa Senador, hindi gaanong kalakihan ang mawawalang kita ng pamahalaan sa pagbabawal ng pogo sa bansa. Samantala, ayon sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, mahigit 25,000 na manggagawa ang mawawalan ng trabaho dahil sa pogo ban. Pagtitiyak naman ng DOLE, titiyakin nito na matulungan ang mga madidisplace na mga manggagawa. Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senator Joel Villanueva na magkakaroon ng panukalang batas upang tuluyang masuportahan ang pagbabawal sa operasyon ng pogo sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Kamakailan ay nagpulong ang National Housing Authority o NHA at Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund upang pag-usapan ang mga hakbang ng dalawang ahensya para sa programang pabahay. Kasabay nito ay ang paglagda ng dalawang partido ng isang Memorandum of Agreement o MOA na layong magpatupad ng programang pabahay para sa mga kawani ng pamahalaan. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng programang Build Better and More Housing na matutulungan na magkaroon ng sariling tahanan ang mga mahihirap, kabilang na ang mga empleyado ng gobyerno. Nagpahatid ng suporta nitong kamakailan ang Department of Tourism sa opening ceremony at paglulunsad ng Philippine Halal Trade and Tourism Summit sa World Trade Center, Metro Manila. Ang detalye tungayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa kamakailang opening ceremony ng inaugural edition ng Philippine Halal Trade and Tourism Summit na ginanap sa World Trade Center, Metro Manila, ay nagpaabot ng suporta ang Department of Tourism o DOT sa kaganapan. Sa ngalan ng kagawaran ay nagbigay ng mensahe si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nitong Huwebes kung saan tumayo siya bilang guest of honor at keynote speaker. Sa kanyang naging talumpati, inihayag ni Secretary Frasco ang pinakabagong mga hakbangin ng DOT na mas lalong palawakin ang halal at Muslim-friendly na turismo kasabay ng pagsusulong at pagpapaunlad ng turismo sa Mindanao. Ang mga inisyatibong ito ay sa ilalim ng Administrasyong Marcos kung saan layon nitong pahalagahan ang nakaugat na kasaysayan at kultura ng katimugang rehiyon ng Mindanao. Bukod dito ay binigyang diin din ni Frasco ang kahalagahan ng pangdaigdigang merkado para sa industriya at halal na turismo kung saan anya isa itong malaking pagkakataon para sa pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi rin ni Frasco ang plano ng kagawaran na makipagtulungan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para bumuo ng mga eco-halal tourism circuit na magpapalakas sa lokal na ekonomiya sa bansa. Sa pagtatapos, susunod sa DOT ang Muslim-friendly travelogue na mayroong 3 volume na sumasaklaw sa kasaysayan ng Islam, mga destinasyon sa paglalakbay at mga culinary delight. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Dayuhang Kyrgyzstani sindikato ng droga natimbog sa Makati. Iringan ni COMELEC Chair Garcia at Congressman Marcoleta ukol sa offshore bank accounts, tumitindi pa. BIR inilunsad ang bagong logo kasabay ng ika-120 anibersaryo ng ahensya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinahamon ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na panindigan ito sa ilalim ng kanyang panunumpa ang kanyang akusasyon laban sa kanya. Ito ay nagbunga matapos idawit ni Marcoleta si Garcia na mayroong 2 offshore bank accounts sa Cayman Islands. Nauna nang itinanggi ni Garcia ang paratang at sinabing peke ito. Buwelta pa ni Garcia, handa umano siyang sumailalim sa investigasyon ng Kongreso, maging ang kasalukuyang pag-iimbestigahan ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council ukol rito. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI Fugitive Search Unit ang Kyrgyzstani national sa Makati dahil sa pagkakasangkot sa sindikatong droga sa West Africa. Ayon sa ulat, ang arestado ay kinilala bilang si Anara Ruslanova
na inaresto ng NBI matapos ang investigasyon sa pagbebenta nito ng iligal na droga sa kanilang bansa. Agad naman siyang itinungo sa BI facility para patawan ng agarang deportasyon at kabilang na sa mga dayuhang nasa blacklist ng bansa. Patuloy pa rin ang Land Transportation Office o LTO sa panguhuli ng mga hindi rehistrado at kolorum na sasakyan kung saan nasa libo rin ang bilang ng mga nahuli noong nakaraang buwan. Ayon sa datos, mahigit 12,000 sasakyan ang nahuli, hindi rehistrado noong Hulyo habang 223 naman ang mga kolorum. Matatandaang striktong ipinatupad ng LTO ang polisiyang no registration, no travel sa buong bansa para sa higit pang bantayan ang seguridad ng publiko sa daan. Formal nang inilabas ng Bureau of Internal Revenue ang bago nitong logo at web portal kasabay ng ika-120 anibersaryo ng ahensya. Narito si Princess Castro para sa balita. Inilunsad na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang bago nitong logo kasabay ng ika-120 anibersaryo ng ahensya. Sinasagisag nito ang inclusive approach ng BIR pagdating sa pagbabayad ng buwis. Bukod sa logo na inilabas, ay formal na ring inilunsad ang isang bago at modernong BIR web portal sa tulong ng Department of Information and Communications Technology. Nilalayo ng bagong web portal na lumikha ng balanseng pag-access ng impormasyon sa buwis, mga updates sa BIR, e-services at modernisasyon. Batay sa talumpati na inihayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang bagong logo ng ahensya ay sumisimbolo ng adaptasyon sa ika-21 siglo, habang ang bagong web portal naman ay nagmamarka sa pangako na digitalization na serbisyo ng BIR. Kasabay ng kaganapan ay nihayag ni Lumagi na nakatanggap ang ahensya ng 100% nationwide ISO certification sa ilan sa mga serbisyo nito sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng BIR. Sa klaw ng ISO certification ang operations group, kabilang ang revenue regions, revenue district offices at ang large taxpayer service. At para sa pagtatapos na mensahe ni Lumagi, tiniyak nitong ipagpapatuloy ng ahensya ang katapatan nito sa bagong Pilipinas. Diing pahayag pa niya na ang tagumpay ng BIR ay tagumpay rin ng mga taxpayer dahil sa mas maganda at mas mabilis na serbisyo ng bagong BIR sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Para sa Olympic updates, aabante na sa quarterfinals ng Paris Summer Olympics 2024 ang Olympian boxer pride na si Ira Villegas. Ito ay matapos daigin ng Tacloban-born boxer ang Algerian boxer na si Rumeisa Bualam sa 5-0 win ngayong araw sa women's 50 kg round of 16 division ng boxing. Susunod kay Villegas ay ang host country's bet na si Wasila Lakhadiri para sa quarterfinals ng kompetisyon. Magtutoo sina Villegas at Lakhadiri sa linggo, ika-4 ng Agosto ganap na alas 3:20 ng umaga oras sa Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, BFAR nagbabala sa panganib na dala ng mga isda mula sa mga lugar na nakitaan ng oil slick. Mga marinong Pinoy na bihag ng Houthi, hangad na mapalaya dahil sa nararanasang sintomas ng malaria. Voters Awareness Project para sa BARM elections, popondohan ng Japan. Senator Win Gatchalian, iginiit na hindi gaanong malaki ang mawawalang kita ng pamahalaan kaugnay ng Pogo ban. Iringan ni COMELEC Chair at Congressman Marcoleta sa offshore bank accounts mas tumitindi. Filipino boxer Ira Villegas pasok sa quarterfinals ng Paris 2024.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.